Bago tayo magsimula, nais ko lamang sabihin na ang mga kwentong inyong mapapakinggan ay maaaring maglaman ng nakakatakot, nakakabahala at supernatural na mga tagpo na hindi angkop sa lahat ng manonood. Ang ilan sa mga salaysay ay maaaring hango sa katanghisip, paniniwala at karanasan para sa layunin ng libangan. Kung mahina ang iyong loob o nakikinig ka na mag-isa sa kalaliman ng gabi, maaaring ito na ang huling pagkakataon mong umatras. Maligayang pagdating sa karimlan ng lagim. Alas 11:30 na ng gabi nang tumunog ang radyo sa loob ng aking patrol car. Basag ang boses ng duty officer at parang natatakot pa siyang sabihin ang address ng bahay kung saan nangyari ang krimen. Sir, meron pong double homicide sa may barangay Malinis. Doon sa may bahay na bato malapit sa simbahan. Mag-asawang matanda po yung mga biktima. Alam ko kaagad kung anong bahay ang tinutukoy niya. Isa lang ang bahay na bato doon. Ang bahay ni Mang Ambrosio at Aling Nena Herrera. 70 taon nang nakatayo ang bahay na yun. Mas matanda pa ito sa akin. Mas matanda pa sa mga puno ng akasyang nakapalibot dito. Kilala ko yung dalawang matanda dahil dati akong dumadaan sa kalye na yun. Tuwing fiesta o kung may pagkakataon man na lagi ako mapapadaan, palagi silang nagbibigay ng pagkain. Kahit sinong mga pulis na naka-duty. At isa nga ako sa mga naging malapit sa mag-asawa dahil sa kabaitan nila. Nang marinig ko yun ay umalis agad ako papunta doon nang hindi naghihintay ng soko. May kutob akong dapat akong mauna. Nang dumating ako, nagkakagulo na ang buong kalye. Nakatayo ang mga kapitbahay sa labas ng bakod. Nagkakabungguan ng mga balikat pero walang umiimik. Wala akong naramdamang ingay ng pag-iyak o hiyawan na madalas kong naririnig sa mga ganitong tawag. Tahimik sila. Masyadong tahimik. At lahat sila nakatingin sa parehong bintana sa ikalawang palapag. Ang kwarto ni Aling Nena. Bumaba ako mula sa patrol car. Malamig ang hangin kahit Mayo. Kahit tag-init naman noon. Napansin ko rin agad na nakapatay ang lahat ng ilaw sa poste sa harap ng bahay. 7 silang magkakasunod at lahat ng 7 ito, lahat patay. Wala namang brownout sa buong barangay kasi nakikita ko sa likod na maliwanag pa rin ang mga bahay-bahay. Sir. Bulong sa akin ni Kapitan Mendoza, ang barangay captain sa lugar na yun. Habang inaabot niya ako sa bakod. Nanginginig ang boses niya. Si Nico po ang nakakita sa kanila. Apo nila. Dumaan daw yung binata kaninang alas 8 para magdala ng pagkain. Tapos nakita na niya na patay yung lolo't lola niya. Tumingin ako sa direksyon na itinuro sa akin ni Kapitan Mendoza. May isang lalaking mga 24 na taong gulang na. Nakaupo sa hagdanan ng kapitbahay. Nakayuko ang ulo. Nakatakip ang mukha sa mga kamay. Umiiyak siya ng tahimik at ang balikat lang niya ang gumagalaw. Dumiretso ako at pumasok ako sa bakod. 11:47 ng gabi. Naunang narating ng 2 soko technician, sina SPO 1 Ramos at PO2 Kabahog, ang eksena. Nakabalot na sa yellow tape ang tarangkahan. Habang papasok ako sa main door, may naamoy ako na hindi pangkaraniwan sa isang crime scene. Hindi lang ang matapang na amoy ng dugo, kundi may kahalong amoy na sinunog na kandila at ng tuba ng lambanog. Parang may nag-inuman pa kanina.
pero wala namang laman ng bahay maliban sa mga bangkay. Sa loob, sinalubong ako ng malamig na hangin. Mas malamig pa sa labas. Kumuha ako ng flashlight kahit bukas ang mga ilaw dahil kakaiba ang paraan ng pagkislap ng mga bumbilya. Parang may hinhila silang kuryente sa isang direksyon. Patay sindi rin kasi ito na siyang nakadagdag pa sa bigat ng paligid. Nasa sala ang unang bangkay. Si Mang Ambrosio. Nakadapa siya sa harap ng lumang aparador. Bukas ang aparador na ito. Gasgas ang lock at wala nang laman ang mga drawer. Sa tabi niya, nakakalat ang mga papel, luma at bago, at isang lumang metal na alkansya na binuksan gamit ng marahas na paraan. Baluktot ang gilid at parang pinilit gumamit ng kutsilyo o martilyo para masira o mabuksan to. Sir, one stab wound sa likod, malapit sa puso. Sabi ni Ramos habang kinukunan niya ng litrato ang bangkay. Pero kakaiba yung angle, parang galing sa itaas. Tumango ako. Sinusulat ko ang detalye sa notebook na meron ako. Pero habang nakatingin ako sa katawan ni Mang Ambrosio, may napansin akong kakaiba. Nakabukas ang kanyang mga mata at nakatuon ang tingin. Hindi sa pintuan, hindi sa bintana, kung hindi diretso sa hagdanan patungo sa itaas ng bahay. Sinundan ko ang direksyon ng tingin niya at doon makikita ang asawa niya. Naglakad ako pa itaas. Nasa itaas ang pangalawang bangkay. Si Aling Nena. Nakahiga siya sa may sahig ng kanilang kwarto. 3 saksak sa may dibdib at malapit sa puso. Hindi bababa sa 10 naman sa may tiyan, pababa ng hita. Sa unang tingin mukhang mabilis lang ang lahat. Pero pagpasok ko sa kwarto, napahinto ako sa may pintuan. Nakita ko kasi ang ilang patak ng dugo na nagkalat sa doorknob, sa pinto at sa sahig. Makikita ditong gumapang muna ang biktima papunta sa kwartong yan. Tiningnan ko pa ang paligid at nakita kong natatakpan ng puting tela ang salamin sa may tukador. Hindi yun ginawa ng Soko. Sinigurado ko yun kay Ramos at umiling siya. Sabay taas ng kilay. Karaniwang ugali ito sa mga Pilipino. Takpan ng salamin kapag may namatay sa bahay para hindi madala ang kaluluwa sa loob nito. Pero ang problema, ayon sa oras ng pagtawag, bago pa dumating ang sinuman at bago pa man ako makarating o bago pa man dumating ang unang responder, nakatakip na ang salaming iyon. Parang may nagtakip bago pa man malaman ng sinuman na may namatay sa bahay na yun. Sir, tawag sa akin ni PO2 Kabahog mula sa sulok ng kwarto. Tinuro niya ang sahig malapit sa aparador ni Aling Nena. Doon, nakakalat ang mga butil ng rosaryo. Hindi basta-basta nakakalat, kung hindi parang sadyang inayos ang mga ito. Hugis ng isang malaking letrang N. Baka nahulog lang po yan habang nag-aaway sila, sabi ni Kabahog. Pero hindi ko na siya pinansin. Kasi kilala ko ang rosaryo na yun. Palagi kong nakikita yon sa kamay ni Aling Nena tuwing dadalo siya ng misa. Gawa ito sa itim na buto ng kalabaw at may maliit na medalyang pilak ng Nuestra Senyora sa may dulo. Ang medalyang yon, wala sa mga butil na nakakalat sa sahig. Nawawala ito. 12:20 ng madaling araw.
Habang binabalikan namin ang buong bahay, may narinig akong unang kakaiba na tunog. Hindi ito buntong hininga, hindi hangin, kung hindi parang malumanay na pag-uusap. Dalawang boses sa loob ng dingding. Tumigil ako sa paglalakad. Tumigil din ang kasama kong si Ramos. Sir, narinig niyo ba yon? Tumango ako. Lumapit kami sa dingding kung saan galing ang tunog. Sa likod ng kwarto ni Aling Nena, may isang lumang pinto papunta sa dating bodega, kung saan itinatago nila ang mga gamit na wala ng gamit pa. Sarado ang pinto at mayroong kandado. Bagong kandado ito. Makinis pa at hindi kasing luma ng lahat ng bagay sa loob ng bahay. Nagtaka ako kasi bakit may bagong kandado sa isang bodega na hindi naman ginagamit. Nagpakuha ako ng crowbar kay Kabahog. Pwersahan naming sinira ang kandado. Sa loob, wala kaming nakita kung hindi mga lumang gamit. Mga lumang aklat, mga larawang may amag at isang malaking baul. Bukas na ang baul na ito. Wala nang laman. Pero sa ilalim nito, may bakas ng basag sa sulok. Parang minadalian ng pagbukas. Habang kinukuhaan ni Ramos ng litrato ang baul, biglang kumurap-kurap ang flash ng kamera niya. Tapos namatay. Ano to? Anong nangyari? Bulalas niya habang kinakalampag ang kamera. Bagong baterya lang to, sir ah. Bakit nasira agad? Dahil dito ay kinuha ko ang sarili kong flashlight. Gumana naman yun. Pero nang harapin ko ang baul, biglang lumamig ang buong kwarto. Mas malamig pa sa unang naramdaman ko sa may sala. Hindi sa pagmamalabis pero nakikita ko ang usok ng hininga ko sa hangin dahil sa lamig. At sa sulok ng mata ko, sa may salamin ng lumang aparador sa loob ng bodega, biglang nahulog ang isang tela. Munti ko nang hindi ito mapansin dahil nakatakip din pala ito ng tela. Pero nahulog na nga ang tela sa sahig. At sa pagbagsak nito, nakita ko ang isang anino sa may salamin. Hindi kasing taas ng normal na tao. Nakayuko ito at parang naghahalungkat ng gamit. Nang lumingon ako, wala naman akong nakitang tao doon. Umalis ako sa bodega. Nangangata lang kamay ko kahit hindi ko gustong aminin, ay aminado akong natakot ako. Bumaba ako para tingnan si Nico, ang apo ng dalawang matanda. Kailangan ko na siyang kausapin ng masinsinan at seryoso. Nakaupo pa rin siya sa hagdanan. Umiiyak. Pero nang lumapit ako, napansin kong may bahid ng dugo sa manggas ng suot niyang jacket. Maliit lang to at pwede niyang maipaliwanag o sabihin sa akin kung hinawakan niya ang mga bangkay. Kaya naman tinanong ko siya. Nico, saan galing yung mga dugo sa manggas ng jacket mo? Sir, nilapitan ko po si Lay para tingnan kung buhay pa. Hinawakan ko si Lola. Kaso, patay na po siya eh. Umiiyak pa rin siya habang sinasabi ito at hindi nakatingin sa akin. Makatwiran ng paliwanag niya. Pero habang nagsasalita siya, may naramdaman akong panibagong lamig. Mula ito sa direksyon ng bintana. Lumingon ako. Nakasara ang bintana. Walang bukas na butas dito pero gumagalaw ang kortina. Parang may humihihip na hangin mula sa loob patungo sa labas. At ilang sandali lamang, sa ilalim ng gumagalaw na kortina, nakita ko ito. Isang maliit na medalyang pilak at may hugis ng Nuestra Señora.
Nakahulog ito sa sahig. Nakatapat ang paanan nito sa paanan ni Nico. Hindi ko agad ito pinansin sa harap niya. Kinuha ko lamang ito gamit ng guwantes, inilagay sa evidence bag at pumasok muli sa loob na parang walang nangyari. 1:15 ng madaling araw. Tinawagan ko ang duty investigator sa istasyon para mag-request ng background check kay Nico Herrera. Habang hinihintay ko ang tawag pabalik, nagpaikot-ikot ako sa paligid ng bahay. Sinungsundan ko ang aking sariling kutob. Napadaan ako sa kusina. Doon sa ibabaw ng mesa, may nakalagay na isang tasa ng kape na mayroong takip. Binuksan ko ito. Napansin kong medyo mainit-init pa, pero hindi ganoon kasing init ah. Basta yung maligamgam na pakiramdam, ganoon yung nakita ko. Wala namang nakatira sa bahay maliban sa mag-asawa. Kaya tinanong ko ang mga kasamahan ko kung sino ang gumawa nitong kape, pero wala namang umamin o nagsabi na sila ang gumawa. Kinuha ko ang tasa. Sariwa pa ang amoy nito at bagong timpla pa ang kape. Noong mga sandaling yun, may narinig akong malinaw na tinig. Hindi mula sa radyo, hindi mula sa aking mga kasama. Isang matandang babaeng boses. Mahina pero malinaw. Tila galing ito sa loob mismo ng aking tainga. Apo! 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 3 beses ito. Pagkatapos, katahimikan na ang sumunod. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Wala akong nakitang tao. Wala akong makitang kahit na anino man lang, pero alam kong hindi ako nagkamali sa mga narinig ko. Lumabas ako ng kusina. Dinaanan ng hagdan papunta sa itaas. At doon, sa taas ng hagdanan kung saan bukas ang pintuang patungo sa kwarto ni Aling Nena, nakita ko ito ng sandali lamang. Isang figura ng matandang babae. Nakatayo. Nakasuot ng puting damit pang tulog. Nakaturo ang kamay pababa. At diretso ito sa direksyon kung nasaan si Nico sa labas ng bahay. Nanigas ako sa aking mga nakita at pagkurap ko, nawala ang figura. Pero hindi ko na kailangan pang makita ito ulit dahil alam ko na kung sino. 1:40 ng madaling araw. Tumawag pabalik ang duty investigator. Ayon sa report, si Nico Herrera pala ay may malaking utang sa isang loan shark sa kanilang lugar. Halos 200,000 dahil sa sugal. 3 beses na siyang binantaan ng mga kolektor nitong buwan. Ilang beses din siya nagsabi sa lolo't lola niya para humingi ng pera. Pero laging tinatanggihan ng mga matanda na pahiramin ng binata. Hindi dahil kuripot sila, kung hindi dahil alam nilang gagamitin lang niya ulit ito sa sugal. May ilang record na din si Nico tungkol sa mga utang na hindi nabayaran at pagtakbo sa iba pang nahiraman niya ng pera. Bigla ko tuloy na alala ang sinabi ng barangay captain sa akin na dumaan si Nico ng 8:00 ng gabi para magdala ng pagkain. Pero sa mga nakitang CCTV ng sari-sari store doon sa may kanto, 2 bahay ang layo mula sa bahay na yun. Nakita siyang dumaan ng 7:30. Kalahating oras bago ang oras na sinabi niya. Dala-dala niya ang isang bag na hindi ko pa nakikita sa kanya. Nagpa siya akong hindi muna siya arestuhin. Hindi pa sapat ang ebidensya para sa isang malinaw na kaso. Kailangan ko munang mahanap ang mga ninakaw niya. Ang pera, ang alahas,
ang medalyang pilak na hindi pa niya alam na nasa akin. Pinag-utusan ko sina Ramos at Kabahog na i-secure ang paligid habang hinahanap ko si Nico. Lumakad ako patungo sa labas. Pero hindi na siya nakaupo sa hagdanan ng kapitbahay. Nawala siya. 2:05 ng madaling araw. Naghanap kami sa buong kalye. Walang nakakita kung saan nagpunta si Nico. Hanggang sa may narinig akong ingay mula sa likod ng bahay ng mga Herrera. Sa may lumang shed kung saan itinatago nila ang mga kagamitan sa pagsasaka noong araw. Matagal na itong hindi ginagamit. Lumapit ako ng tahimik. Hinugot ang aking baril bilang pag-iingat. Hindi ko pa rin ito ilalabas maliban kung kinakailangan. Sa loob ng shed, nakita ko si Nico. Nakayuko sa isang sulok. Hinuhukay ang lupa gamit ng isang pala. Sa tabi niya, nakita ko ang isang bag. Bukas ito at may makikitang mga alahas at mga kumpol ng papel na pera. Nico! Tawag ko sa kanya. Mahinahon ang tono kahit nanginginig ang dibdib ko sa loob. Ilabas mo ang mga kamay mo. Napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mukha niya, hindi na ito ang mukha ng umiiyak na apo na nakita ko kanina. Namumutla ito. Tuyo ang mga labi at ang mga mata niya. Sobrang pula na dahil sa kakaiyak. Pero nararamdaman kong may galit ding namumuo sa likod ng mga ito. Alam niyo na ano? Alam niyo na? Sabi niya. Ilabas mo ang kamay mo, Nico. Pero imbis na makinig sa akin, dinukot niya ang kutsilyo mula sa likod ng kanyang bewang. Kutsilyong pangkusina ito. Malamang mula mismo ito sa kusina ng kanyang lola. Bago pa man ako makareact, sumugod siya sa akin. Sigaw siya ng sigaw. Hindi niyo maintindihan. Papatayin nila ako. Wala akong choice. Naitula ko siya papalayo. Natumba ang ilang lumang kahon sa paligid namin. Bumangon siya agad at muling sumugod. Sa liit ng shed, halos wala akong espasyo para umiwas. At sa sandaling yun, sa pinakamasamang sandali kung saan malapit na akong masaksak sa leeg, biglang huminto ang buong mundo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito, Sir Jax. Kasi basta na lamang tumigil siya. Parang bumangga sa isang hindi nakikitang pader. Napahawak siya sa kanyang sariling leeg na parang may humahawak dito mula sa likod. Humihigpit ito. Ilang sandali nga lang ay nahulog ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Lola! Bulong niya na halos hindi na marinig. Lola! Tama na po! Tama na po! Nagpumigla siya pero wala siyang kalaban-laban. Hinila siya patras ng hindi ko nakikitang pwersa hanggang sa siya mismo ang bumagsak sa sahig. Umiiyak, hinihila ang kanyang buhok sa sobrang takot. Nakaabot ako sa kanya at agad kong pinusasan ng mga kamay niya. Hindi na siya lumaban. Umiyak lang siya ng husto. Paulit-ulit na sinasambit ang mga salitang, "Patawad po, Lola. Patawad po, Lolo. Kailangan ko lang po talaga eh." Sa likod niya, sa dulo ng shed, muli kong nakita ang anino ng isang matandang babae. Hindi na galit, hindi na nakaturo. Nakatayo lamang siya, tila nagbabantay. Hanggang sa unti-unti itong nawala.
parang usok na tinangay ng hangin. 3:30 ng madaling araw. Naisauli namin ang lahat ng ninakaw. Ang pera, ang alahas at ang medalyang pilak na akin ang naibigay bilang ebidensya. Inamin ni Nico ang lahat sa aking pagtatanong. Pinuntahan niya ang kanyang lolo't lola para humingi ng pera. As usual, tinanggihan siya. Dahil dito ay nagalit siya at sa isang saglit na kabaliwan, ginawa niya ang karumal-dumal na krimen. Habang isinasakay namin siya sa patrol car, huminto siya sandali sa may bakod ng bahay. Tumingin sa itaas, sa bintana ng kwarto ni Aling Nena. "Alam niyo ba, sir?" Sabi niya sa akin. Halos hindi na kayang tumayo dahil sa panginginig. "Sinabi niya sa akin bago pa man ako makaalis kanina. Habang nagbuhukay ako sa likod, narinig ko siya nagsasalita. Naririnig ko si Lola. Malapit lang, parang nasa likod ko. Sabi niya, hindi ka makakaalis hanggat hindi mo sinasauli lahat." Wala akong sinagot sa mga sinabi niya. Isinakay ko na lamang siya sa patrol car. Bumalik ako sa loob ng bahay bago umalis, para sigurado akong kompleto ang aming investigasyon. Nasa kwarto pa rin ako ni Aling Nena nang mapansin kong kusang bumukas muli ang tela sa ibabaw ng salamin ng tukador. Kusang natanggal ito. Bumagsak sa sahig katulad ng nangyari sa bodega. Tumingin ako sa salamin. Sa unang tingin, ako lamang ang nakikita ko. Pagod, maputlang mukha, mga mata na hindi na nakatulog ng halos 24 na oras. Pero sa loob ng ilang segundo, bago ko pa naisara ang pinto, nakita ko sa salamin ng isang mahinang ngiti. Hindi galing sa akin, kung hindi mula sa likod ko, kung saan walang tao. Ngiti ito ng isang matandang babae. Isang matandang babae na mabait, tahimik at tila nagpapasalamat. Nang lumingon ako, wala talaga akong nakita. Wala nang lamig sa hangin. Tahimik na ang buong bahay. Hindi na ang uri ng katahimikang nakakabahala, kung hindi ang uri ng katahimikang parang huminga ng maluwag pagkatapos ng mahabang paghihintay. Kinaumagahan, isinampa namin ang kaso laban kay Nico Herrera. Robbery with homicide ayon sa revised penal code. Malinaw ang mga ebidensya. Ang CCTV, ang mga ninakaw na bagay na natagpuan sa kanyang bag at ang kanyang sariling pag-amin. Hindi na kailangan pa ng korte ang anumang sinasabi ko tungkol sa mga anino o mga tinig na nakita at nasaksihan ko. Sapat na ang mga bagay na nahahawakan at napatunayan namin para igiit na si Nico ang primary suspect. Pero hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, tuwing may fiesta sa barangay na yun o kung mapapadaan ako malapit sa dating bahay ng mga Herrera, na ngayon ay inayos na, tinitirhan na ng ibang pamilya at may bagong pintura at halaman ng harapan, hindi ko na naramdaman ang lamig na yun. Wala nang anino sa mga bintana. Tahimik na, tulad ng isang bahay na dapat lamang na tahimik at puno ng kapayapaan. At kung minsan, sa aking sarili iniisip ko na baka totoo ang paniniwala ng mga matatanda, na hindi laging kailangang matakot sa mga hindi natin nakikita. Dahil minsan, sila mismo ang naghahanap ng katarungan at kung sinuwerte ka, isa ka lamang sa mga instrumento nila para makamit ito. Hindi ko na kailangang matakot sa bahay na yun
Alam kong tapos na ang kanilang paghihintay. Nakapagpahinga na sina Mang Ambrosio at Aling Nena. Ako po si Rafael Villamayor. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.